Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakay. Mga kababayan, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay, pagtangkilik, pag-like, pag-share at pag-promote ng ating mga videos, pagkampanya na lumago at lumawak ang ating channel na naaabot at ang ating mga Facebook posts. Utang na loob ko po yan sa inyo, mga kababayan, at ng aking pamilya. Thank you also sa inyong pagsuporta sa programa namin ni Dr. Lorraine Marie Badoy, ni Ma'am Lorraine, ang programang Bigwas ng Agila 2.0. Sa oras na ito ay magbibigay tayo ng mga ilang pananaw at paglilinaw tungkol dito sa magkano ba ang net economic impact o ang kagastusan ng pondo ng taong bayan dito sa ginagawa na walang saysay, walang kabuluhan, ngunit nagsisilbi lamang sa tactical agenda ni Marcos na madurog ang pagkatao ni Vice President Sara Duterte at nang sa ganon ay tuloy-tuloy ang political demolition job laban sa kanya. Itong isinasagawa ngayon na impeachment trial sa Senado. Mayroon pong nagko-compute na ilang mga financial observers, mga economic observers doon sa value effect ng isinasagawa po na impeachment trial na ito. Ang estimated po na gastos, according to economic and financial analysts na gumagawa ng computation versus political impact and economic value ng naturang exercise ngayon sa Senado, ang impeachment trial ng Vice Presidente hindi bababa sa 25 million pesos a day. Kasama na po dyan pagkain, aircon, mga bayad sa mga prosecutors, lahat po, all estimated resources na ginagamit on the side of the government, aabot ng 25 million pesos a day. So, sa loob ng 3 araw, kung ganito po ang minimum average estimate na binabanggit ng ating mga financial and economic observers, ay umabot na ng 75 million pesos ang ginagastos dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At kung ito ay tinatarget na maximum 90 days or 90 sessions, no? Or kahit man lamang sabihin natin mga around 70 days, no? Matatapos kunwari nila ito, ang buong spectacle and political circus na kinukumpasan ng mga operatiba nila Marcos mula sa House of Representatives, kaya obligado po ito na dalhin sa proseso ng impeachment trial sa Senado. Aabot po ang overall estimate, kung 25 million pesos a day ito, kulang-kulang po sa mga 2 billion pesos. Wow! Magkano ulit, Ka Eric? 2 billion pesos, mga kababayan. More than enough para matulungang maipagamot ang mga mahihirap na mga pasyente na kulang na sa PhilHealth at wala na pong bastanting suporta sa kanila. More than enough para po makapagbigay ng 2 buwan na pagkain sa mga kabataang mahihirap na nag-aaral, gutom at kulang ng pagkain ng pamilya. Marami pong pwedeng magagawa. Itong mas makabuluhan pa dito sa political demolition job na inilulunsad nila Marcos laban kay Vice President Sara Duterte kung gagamitin sana itong 2 billion pesos. Mahigit kumulang na estimated resources of the government na siyang iwawaldas patungkol po dito sa impeachment trial na gimmick lahat ito nila Marcos. So, makita natin ang tinatawag na mispriority. Pwede ngang i-dismiss na ito ng Senado pagkatapos ng article on the grave threats, betrayal of public trust, pwede na itong i-dismiss. Lalo pa kung sana po ay magkaroon ng paninindigan na matatag ang Korte Suprema, may nakapending po na primary constitutional question sa Korte Suprema na dapat ipatigil at hindi na mag-proceed itong walang saysay
walang kabuluhan at walang kapakipakinabang para sa sambayanang Pilipino, sa mga ordinaryong mamamayan, na impeachment trial na ito ng Vice Presidente, sapagkat ito po ay nagmula sa binaluktot at nilabag, unconstitutional at mga illegal na ginawa sa House of Representatives. Kagaya po ng fishing expedition, dahil walang witnesses o walang ebidensya, rather ang nag-complaint ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ang ginawa ng House of Representatives ng Committee on Justice nila, nagsagawa ng kangaroo court trial, mini trial, na ang resulta, expedition, fishing expedition. Illegal at bawal po yun, dahil the House of Representatives must only facilitate and decide on the basis of substance and form and requirement ng kung ito ba ay nararapat at sapat para iakyat bilang impeachment articles. Yun lang po ang kanilang tungkulin sana. Kaya po lumagpas na sila doon. Nagkaroon na ng mini kangaroo court trial, nilabag na po ang mga specific na mga batas like ang Bank Secrecy Law, the Data Privacy Protection Law, at pati po ang Anti-Money Laundering Act, mga kababayan, para lamang masunod ang kapritsyo ng House of Representatives na mag-trial sila upang mapalabas daw ang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. That illegal act or those illegal acts constitute a valid constitutional question of violations. Kaya po idinulog ito sa Korte Suprema ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mga abogado. Subalit hanggang ngayon, pending po ito, mga kababayan. At kaya po, sana kung matatag ang paninindigan ng Korte Suprema, pwedeng next week po matatapos na at madidismiss na itong walang saysay at walang katuturan, mapanghati at mapangwasak, at pagwawaldas sa resources ng gobyerno na uri ng impeachment trial na ginagawa ngayon laban kay Vice President Sara Duterte. Kung pagbibigyan ng kaagad na desisyon ng Korte Suprema on the basis of transcendental importance. Napakataas na kahalagahan upang magdesisyon ang Korte Suprema na ipatigil ang ganitong uri ng kabalbalan at katarantaduhan na binaluktot na naman muli ang saligang batas right from the very start doon sa House of Representatives. But in the absence of the Supreme Court ruling on those pending constitutional issues raised by the Vice President, ang Senado mismo ay pwedeng mag-decide na wala naman pala ang mga ebidensya, photocopy na mga hindi pa tumutugma sa totoong original documents. Hindi rin naman pala totoo na dumaan sa mga evidence procedures at mukhang wala pang legal standing at wala ding basis to complain on those articles laban kay Vice President Sara Duterte. Sana po ito ay i-dismiss na lang outright. Pero alam natin po na hindi gagawin yan ng 13 hudas na mga senador ni Marcos Jr. Kaya niya minaniobra ni Ginoong Marcos na matali sa liig at mahawakan sa ilong at mahila-hila niya itong 13 na kulto ng hudas ng mga senador na gamit ni Marcos sa kanyang political demolition operations against the Vice President and against the Duterte political camp. Yan po ang katotohanan. But nonetheless, ang 2 bilyon estimated na gagastusin nila Marcos at ng gobyerno mismo coming from the taxpayers' money. Pera at pondo po yan ng mga mamamayang Pilipino na pilit po gagamitin para lamang dito sa kapretsyo nila Marcos, una upang wasakin ng tuluyan at talagang i-escalate at i-heighten, pataasin pa at pasidhiin ang atake politikal kay Vice President Sara Duterte gamit ang impeachment trial. Mantakin mo gagastos ng 2 billion pesos. Yun nga ang sabi noon ni Senator Alan Peter Cayetano Bakit pa tayo magpapa-impeachment trial? No, bago pa pumasok itong impeachment articles sa Senado, I think that was months ago or mga March or April niya sinabi, ba't hindi niyo nalang tatalunin si Vice President Sara Duterte sa eleksyon? Bakit kailangan pang dumaan ang bansa sa mapanghati, mapangwasak at mapangudyok na uri ng proseso na
Inaabuso lang naman ang constitutional mechanism na tinatawag na impeachment process. Hindi naman po ito ang totoong layunin ng kung bakit nakasalang sa trial si Vice President Sara Duterte. Ang totoong layunin nito ay paduguin ng tudo-tudo sa minimum si Vice President Sara Duterte politically. Titirahin nila ang mga Mary Grace Piatos na issue, ang pag-abuso di umano sa confidential fund, ang unstable at violente na uri ng kaisipan ng Vice President. Among others, ito po ang nais gagawin ng grupo nila Marcos at ginamit pa nila ang resources ng mamamayan at ang proseso ng konstitusyon na nagpapahintulot sa impeachment process. Pero sinalaula nila ito. Binalahura nila ito at tinarantado doon sa level sa House of Representatives at ngayon ay nagkakaroon tayo ng spectacle of political showdown at suspended animation na naliligaw, nalilito at nililibang-libang ni Marcos ng kung ano-anong twist and turns ng mga legal acrobatics at mga gimmick-gimmick na mga testigo nila at mga pahayag laban kay Vice President Sara Duterte para mawala ang focus o atensyon ng mamamayang Pilipino sa totoo at tunay na issue na hinaharap ng mamamayan, which is ang pandarambong at sistematikong pangungurakot na pinamunuan nila Marcos at Romualdez, lalong-lalo na ang naghuhumiyaw na iskandalo ng flood control scam na naging umabot na sa 1.9 trillion pesos. Ang pera ng mamamayan, pundo at kabangyaman ng pamahalaan na nawala. Ang purpose kung bakit itinutulak at ginagastusan ng halos papunta sa 2 billion pesos itong mini suspended animation theater ni Marcos sa loob ng impeachment trial at the Senate against the Vice President is para po hindi lamang iligaw ang atensyon ng taong bayan sa kanyang pananagutan doon sa malubha at napaka-iskandalosong pandarambong at pangungurakot sa flood control scam, kundi pati po ang pagkawala sa isipan at focus sa atensyon ng taong bayan na malala at malubha ang ekonomiya, lugmok ang kabuhayan, gumagapang sa kumunoy nang hindi pag-angat ang ating ekonomiya in the last 3 years ni Marcos Jr. sapagkat puro maruruming laro ng politika ang inaasikaso. So ang pagkalugmok at pagkabagsak ng ekonomiya ang papatindi na krisis na nararanasan ng milyong-milyong Pilipino. Nais ni Marcos na ibaling at palitawin ang kaisipan na doon tayo mag-focus kay Sara Duterte. Yan ang ibig sabihin po ng suspended animation and tactical maneuver ni Marcos. He wants us to believe na ang kasalanan at mga kaguluhan na ito isisisi sa mga Duterte, lalong-lalo na sa mag-amang Rodrigo Duterte at Sara Duterte. Kaya niya ginagawa ito, di bali ng magwaldas ng 2 billion pesos mahigit. Hindi pa kasama ang budget operations ng mga trolls, yung mga zumbis ni Marcos na hindi nag-iisip basta binabayaran lamang para umatake, mag-intriga at magpakulo ng mga misinformation para lamang linlangin ang public discourse at lituhin ang taong bayan. Yan po ang hindi pa kasama yan sa computation projection na 2 billion ang posibleng gagastusin at gagamitin laban kay Vice President Sara Duterte in at least 90 days na trial period or kabuang proseso ng impeachment trial na ito. Mga kababayan. Pangatlo, bakit gusto ni Marcos gamitin ang impeachment trial na ito? Sapagkat hindi nila kakayaning tatalunin ang isang Sara Duterte. So they're expecting na kahit matapos itong impeachment trial na ito, ay mawawalan ng value sa politika at impluwensya ang isang Sara Duterte sakaling magkaroon ng eleksyon sa pagkapangulo sa darating na 2028. Should Marcos will not be able to successfully control and extend his monopoly of power beyond this term in 2028. Kung sakali pong
hindi maitutulak ni Marcos ang pananatili sa poder at kapangyarihan at matutuloy ang isang halalan sa pagkapangulo sa 2028 because a lot of things may happen along the way kapag hindi po napa-convict ni Marcos si Sara Duterte. Pwede naman pong kasuhan ito ng latigo niya yung kanyang attack bulldog na si Boying Rimulya at lalatiguhin nila si Sara Duterte nitong tinatawag na mga kaso na isasampa nila at mukhang ang Sandigan Bayan ay sa persepsyon ng mga mamamayan, cosmic speed and accuracy. Friday isinampa ang kaso na plunder laban kina Senator Marcoleta at kay former Congressman Mike Defensor. Lunes alas 8 ng umaga, exactly or 8:37 in the morning, mayroon ng warrant of arrest. Non-bailable pa ang kasong krimen na isinampa ng ombudsman at ang Sandigan Bayan ay kinatiga ng paglalabas ng arrest order. Can that also happen if Sara Duterte will be acquitted and she will be free mula dito sa conviction target ni Marcos sa Senado? Pwede pong mangyari yan, mga kababayan, in 2027. Kasi mayroon pa pong kulang-kulang 1 taon kalahati si Marcos sa kapangyarihan. Mga kababayan, tama ba? 1 taon kalahati pa siya. And a lot of things may happen, and knowingly, alam natin po na abusado, marumi ang laro sa politika at kayang magmanipula ni Marcos ng mga instrumentalidad at mga pangsyonaryo ng gobyerno para sumunod sa kanyang kagustuhan na baloktutin ang batas, ikutin ang batas, butasin ang batas at gamitin ito sa kanyang mga kalaban sa politika. There are no limits to the possibility of abuses that Marcos may commit after the impeachment trial. Malinaw po ang ating tinitingnan dito. It's all about power. It's not about accountability. Takot na takot si Marcos at sila Romualdez na kapag hinayaan nila ang isang Sara Duterte na mananatili at mamamayagpag, na very positive po ang pagtanggap ng mga taong bayan sa kanya, lalong-lalo na kahit ano pa ang gawin nila na pagwasak sa kanya sa mga balitang binaluktot sa corporate mainstream media, sa mga troll attack operations, and even dito po sa panggigipit sa mga mekanismo ng konstitusyon sa proseso ng impeachment. Still standing tall po ang isang Sara Duterte. Yan ang problema ni Marcos. Kaya naman, nakalagay na dyan as attack bulldog niya itong si Boying Rimulya na sakaling mag-mission failure dito sa impeachment trial at hindi mapakonvict by way of at least 16 senators voting to convict Sara Duterte, pwede po na gamitin muli ang ombudsman, attack bulldog na si Rimulya, para gamitin na naman ang lawfare o yung tinatawag po na law warfare, ang paggamit sa batas bilang political weapon at ang pag-weaponize ng batas bilang instrumento ng opresyon at tiraniko na paghahari, similar to fascist dictatorship na ginawa ng tatay niya ni Marcos Sr. noon at ngayon ay ginagamit din ni Marcos Jr. on selective, calibrated, but targeted operations similar to a dictatorial regime that we have experienced before sa panahon ng diktadura ng Marcos Sr. So abangan po natin ito Ini-expose lang natin that the people should be ready. Ang taong bayan dapat mulat at nauunawaan na hindi ito tungkol sa pananagutan di umano ni Vice President sa saligang batas, sa kanya mga paglabag sa batas, kundi tungkol po ito sa kapangyarihang gustong kamkamin ni Marcos by eliminating all possible political obstacles, including the elimination of Sara Duterte from the equation of 2028 elections and beyond for Marcos to control power. Kapag ang kapangyarihan ay ginamit sa abuso, ito po ay nakakalasing, pero ito po ay nagiging lason din na siyang pwedeng ikalugmok ng mga nalalasing at nagiging abusado at nagiging bulok na mga opisyal ng gobyerno kapag nakahawak ng kapangyarihan. Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Yan pong ibig sabihin yan. Doon yata patungo na ang kasaysayan nitong Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon.
Maraming salamat mga kababayan sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik at pag-promote at pagtitiwala sa Ka Eric Celis YouTube channel. Please, huwag kayong magsawa na makinig at manood at huwag po kayong mapagod na ipalaganap ang ating mga talakayan. Maraming salamat muli. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. And may Allah, to those who are Muslim brothers and sisters, be with you. Muli, maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!